Good morning mga kapudyak, Ari Uten. So Saturday morning, padyak tayo ngayon. Wala tayong specific destination, basta kung saan lang tayo madala ng paa natin. So hopefully magustuhan ninyo tong episode na to, even though medyo simple lang. Sama kayo. So dito tayo, magsisimula tayo dito sa lugar namin, sa may bandang LACC, sa East Hollywood, Los Angeles Community College. Hindi pala tayo magre-review ng restaurant, paano kasi kahapon ang dami kong nakain. May pakain yung boss namin sa department namin, Mexican food yun. Pagkatapos nun, niyaya pa ako ng tropa ko na mag-dinner Italian. Ang sarap naman talaga, kaya hindi ko napigilang pumataw ng gusto. Oo nga pala, time check, alas 8 ng umaga. Crossing Western, Santa Monica and Western. Oh, tanginan to, astig to. What the fuck is this? Astig tong construction na to. Nakakamiss. Dati merong mga tindahan dito na Sears at saka Woolworth ata. Dito kami unang namimili ng mga damit namin pagka yung kunyari bagong dating kami rito. Di syempre walang gaanong damit. Sasabihin ni Lolo, "Oli ka, punta tayo sa Sears. Bili kayo ng mga sweater, mga hoodies ninyo." Syempre kasi turista ka di ba? Walang sasakyan at saka walang gaanong tao. Kampante ka sa pace mo, Pero of course kailangan maingat ka rin, dahil iba ang bilis ng mga sasakyan dito Ito lang mismo to sa kalsadang to, umaabot sila ng 40 miles an hour. So ano yun, 60, 70 kilometers an hour? I'm not sure. Paki-convert na lang. Ayan. Coming up on La Brea Avenue. Nasa Santa Monica pa rin tayo Mahaba tong Santa Monica. Mula sa amin hanggang hanggang Santa Monica Pier na. Welcome to West Hollywood. Ayan. West Hollywood, kanya ng talaga. May sarili na silang city. Hindi na sila nasa jurisdiction ng Los Angeles. Hindi katulad ng East Hollywood, doon sa lugar namin, tawag lang East Hollywood area or neighborhood. Pero kanya pa rin ng Los Angeles jurisdiction yun. Ganda ng pot nun Yung idiot na to, hindi niya ako nakikita. Pinauuna ko na tong bus na to. Paano kasi dito sa pangalan nito sa West Hollywood, bawal magbike sa bangketa Kaya pinauuna ko na siya. At least makapagpahinga na rin tayo. Welcome to Beverly Hills. Tayo, Beverly Hills.
ganda ng mga poster rito. May ano pa, yung parang artistic style pa. Okay, kumanan tayo dito sa ano, kumaliwa tayo dito sa Rodeo Drive. Oops, no, sorry. Kaliwa tayo dito sa Rodeo Drive. Stabilisan natin para makatawid tayo. Yay! Ayun oh, Xenia, Alexander McQueen. Dami magagandang mga kotse rito eh. Tsaka mga never heard of brand. Alam nyo ba kung ano kasabihan ko? If you never heard of that brand, that means you can't afford it. If you can't pronounce that brand, that means you can't afford it. Katulad ito, Balenciaga, Bulgari. Right? Never heard of it? You can't afford it. You can't pronounce it, you can't afford it. Okay, kaliwa na tayo dito sa Wilshire Boulevard. Tapos ano na tayo, make our way back. Ayos yun oh. Ano to? Lamborghini? Oo tama, Lamborghini. Okay. Pajak. Yun oh. Saan na tayo? May construction eh. Ano to? Yung subway. Dito tayo sa sidewalk. Sakit sa puwet nung mga gaps ng ano eh, ng kalsada. Uy, ayos to, Ferrari store. Mistulang ghost town ng Wilshire, Beverly Hills pagka weekends. Paano? Siyempre lahat ng tao walang trabaho, walang pasok, nasa bahay, nagpapahinga. Yan, kaya mistulang ghost town, no? Sexy oh. Yan ang tutularan nyo. Coming up on La Cienega Boulevard, Wilshire and La Cienega Boulevard. Ito yung world famous na ano, na Hustler Magazine building. Yan, office ng Hustler Magazine. Patapos na yung ano dito, yung construction ng subway station. Ayos. Gagaan ulit ang traffic dito once na tapos na ang ano, ang construction. At saka malaki may tutulong sa mga pasahero. Alam nyo pala ang ano, storya ng tragic story ng subway or rail station dito sa Southern California. Ang storya kasi niya maybe 1920s, 1930s, merong ano rudimentary na rail station ang ano, ang LA. Okay, LA County. Tapos right idea, sabi nila let's privatize it. O sige, ibinenta nila kay either ano ba yung Bridgestone ba yun, Firestone, yung gulong, or si Goodyear. Hindi lang ako alam sa dalawang yun eh. Binili nila, tapos after 1 year pinasarado nila. Oo nga naman, syempre bakit ko pagsasakay ng train yung mga tao?
Pumili kayo ng kotse, tapos bumili kayo ng gulong sa akin. So, yun ang sad story ng rail station dito sa LA. Tapos nun, fast forward mo sa 1980s, 1990s, di nagsimula na silang gumawa ulit ng subway at saka ng rail tracks. Okay, ang kaso lang, ang problema, napag-iiwanan yung train or development ng train sa population growth. So, pero naman, masasabi mo naman na unti-unti gumaganda ang rail system, public transport ng LA. Ang kaso lang, may kaso pa din. Okay ng inang mga liberal na Democrats yan, pinoprotektahan nila yung mga homeless, mga drug addict, tsaka mga praning. Tangina, saan ka ba naman nakakita? Nagbabate sa loob ng bus. Tangina, walang magawa yung mga tao. Karapatan daw niya yun. Tangina naman. Ngayon, ayokong pumasok ng politics. Pero ito, ang mga kababayan natin, Pilipino, karamihan or may kadamihan loyal sa Democrats. Paano kasi sinasabi ng mga tao racist ang mga Republicans dahil ayaw nila ang immigration, bla bla bla. Ito sasabihin ko sa inyo, aanin mo pumasok ang pinsan mo, kapatid mo, pinsan mo dito sa Amerika kung wala naman trabaho, dahil naunahan na sila ng mga eme na tumatawid sa pader at sa ilog. Di ba? Kung iisipin mo, tangina po, protektahan ko yung trabaho ng kapatid ko. Di ba? Paano mo pasukin yung mga inutil na yan? Nagiging competition pa natin sa trabaho eh. Darating yung mga yan, tatawid sa pader, sa ilog. Maghahanap ng trabaho. Sige, yung pinakamababa na lang, minimum wage. Di ngayon darating yung pinsan mo, tatay mo, tito mo. I want to work here. Well, can you do it for minimum wage? Hell no. Okay, the other guy was willing to do it for minimum wage. Tapos hindi pa sila nagbabayad ng taxes dahil wala silang papel eh. Samantalang yung tito mo, pinsan mo, tita mo, may papel. Ngayon, dihado tayo ngayon. Lugi tayo. Ngayon gusto mo pa rin bang immigration? Hindi. Kalokohan yung immigration policies ng mga Democrats. Kinukonsensya lang tayo na racist kayo dahil ayaw nyong papasukin. No, kailangan may checks and balances. Saka isa pa, sasabihin ko na rin, pabala, huwag kayong magpapaniwala sa mga media na pinanonood ninyo. Dahil fake news nga eh. Sabi nga ni Trump, di ba? Fake news. Nagsisinungaling sila. They're pushing their agenda. Sabihin mo na lang sa economy eh. Sasabihin mo bang maganda ang economy ngayon? Dati-dati $10 makakabili ka na ng Big Mac meal. Ngayon putang ina, $20. Uchat na yan. Anong kinaganda ng ekonomiya? Tapos walang trabahong pumapasok. Maganda bang ekonomiya? Hindi. Nagsisinungaling sila. Wala na tayo sa Beverly Hills. Nasa Los Angeles ulit tayo. Kahapon pala dito kami kumain ng tropa ko. Banda rito, Italian restaurant. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, ito, Andres. One of the best Italian restaurants here in LA. Ano ako dadaan dito? Time check, 9 o'clock.
Ito, nagpasikot-sikot lang tayo. Tapos dito tayo ngayon sa ano, La Brea. Matagal na akong hindi nakakapadaan dito, pero maraming mga commercial centers dito na ano, or commercial spots na for lease. Ibig sabihin nagsarado ang mga tindahan, tsaka walang gustong magnegosyo dahil nga baksak ang ekonomiya. Oh, minsan itong mga commercial center na may-ari ng property, matitigas din ang ulo, mga swapang din eh. May kwento ako sa inyo. Dito sa amin, di ba, sa Vermont and Santa Monica may Staples. Tapos malaman na lang namin nagsarado. Kasi nga siguro hindi nagkasundo ang Staples at saka yung property owner ng kontrata ng presyo sa lease. Di ba? O di nagsarado ang Staples. O yun, after 5 years, yung property na yun, sarado pa rin, walang nagli-lease. O, sa akin, ang dating, swapang yung may-ari. Gusto niya yung presyo niya, kaysa naman sa mababa ang presyo. Gusto niyang ini-insist niya yun ng for 5 years, 7 years, yung presyong yun, di ba? O, ngayon, good news, magbubukas na ang ano doon sa same area na yon, same property na yon, si Island Pacific Filipino store. Malamang ang nangyari doon, yun nga, natauhan na yung may-ari kaysa naman sa wala akong 5,000 a month, 4,000 a month, bibigay ko na ng mas mababa sa ini-expect ko. Puta, 5 years nang 7 years nang nakatunga nga tong property ko, hindi ako kumikita di ba? So minsan ganun sa negosyo, di ba? Kailangan matuto kang mag-adjust sa market, hindi yung matigas ang ulo mo na hindi, gusto ko 7,000 a month. 7,000 a month, 5 years na, 7 years na, wala pa rin nagbabayad ng ano, di bokya ka, di ba? So sa tingin ko doon, binarat ng ano yun, ng Island Pacific. Dahil sasabihin lang naman ng Island Pacific, listen, whether ibigay mo sa akin yan or hindi, kikita ako, ikaw hindi ka kikita. So instead of $5,000 a month, kukunin ko na sa iyo yan ng $3,000 a month for the next 5 years. So meron kang $3,000 a month for the next 5 years. So kunin mo, hindi, bahala ka, I'm walking out the door. O sige na, bigay ko na sa'yo para at least may kita ako kaysa naman sa wala, di ba? Bugok. Putang ina, stick to, namimingwit ng ano, kikita nyo yun? Namimingwit ng ano, ano ba tawag doon, yung pag naglilimos? Ayos yung trip nun ngayon ko lang nakita yun. Tangina lakas trip nakababa yung shorts. Too much drugs, di ba? So paano mga kapudyak, hopefully nagustuhan ninyo yung ano dito na tayo sa bahay.